Isang magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa media, sa ating mga kasamahan po sa DSWD. Good morning, Sir Raymond. Good morning. Belated Happy Valentine's. Akala ko. Okay. Good morning, Director. Mas marami attendees natin ngayon na media kasi na-cancel yung press con sa DILG. Yay! Kaya mas marami tayo ngayon. Maraming salamat po sa Ngayon, inyong yung pagpunta. guest natin ngayon, yung i-discuss nila mga vulnerable sectors, Yes. solo parents, tsaka persons with disabilities. Kaya I'm sure ano rin to, concerned din to ng mga kasamahan natin sa media. Lalo na ho dun sa solo parents, marami po kasing tayong nare-receive na mga katanungan. Bakit sila natanggal? Bakit sila natanggal? Ba't hindi sila qualified? Pero single parents sila. Hindi Ganyan. nila alam kasi pag single parent, solo parent, solo talaga sa buhay. Oo, walang Hindi ibang... pwedeng magkaroon ng partner, maski hindi. i-explain po yan ng ating guest kung bakit po ganun ang qualification. And also, sir, ito very very recent lang po na nangyari, no? Parang may napabalita na may isa pong child in spectrum ang hindi pinayagang makapasok sa isang establishment. Hindi, nakapasok, pero may kinakain. May kinakain na iba. Food outside. Oo, na hindi binili doon sa establishment. Kaya in-asked to leave. At Ayan. saka bago dyan, yung sa kay Bench TV, yung persons with disability na ni-live niya habang Yes po. nagtatantrum. Yun, yung mga ganun. So ano yung mga legal ano niya? May guest din po tayo na pwede pong sumagot sa mga concerns and yung mga possible na pwedeng harm na maibigay po sa atin. Sige, tawagin na Further ado po, let's call on Miss Joycelyn Vince Cruz, Social Welfare Officer 4 ng Family and Community Section ng ating Protective Services Bureau, and Attorney Walter Jason Alava, ang spokesperson po ng NCDA or National Council on Disability Affairs. Good morning po. Tama nga pala, Vince Cruz. Yun yung kay Constantine. By this sign thou shalt conquer. Constantine Vince lang po Cruz. yung alam ko. Anyway, pabatiin muna natin yung mag-guest natin. Attorney Sige po. Labe. Good morning po sa lahat. Ako po si Attorney Walter Jason G. Alava, ang tagapagpasilita or spokesperson po ng NCDA. So, good morning po sa lahat. At binabati natin si Attorney Alaba ng maligayang kaarawan dahil ngayong araw na ito ay he turned 19, di ba? 19. Birthday niyo mismo ngayon, sir? Opo. Happy birthday po, attorney. No? Nakalib nga dapat kasi siya kaso Maraming salamat inutusan po. At siya dito ako ng kanyang nag-birthday. executive director. Public service, sir. Maraming salamat So po. 19 ka na, no? 19 na, sir. Naintindihan. Naintindihan ko na. Then si Miss Joyce. Magandang araw po. Jocelyn Vince Cruz from the Protective Services Bureau. Kami po yung opisina sa DSWD po na nagmo-monitor po ng implementation ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Magandang umaga po sa lahat. So Attorney Alaba, nag-uusap tayo kanina, yung NCDA policy lang ang ginagawa. Ano kami, sir? Policy Development Monitoring and Coordinating Agency ng for the implementation of the different disability laws natin. Pero kapag yung meron kayo na monitor na violation ng batas natin, you can refer it to the proper authorities, yung kaso. Yes, sir. Considering that we are 16 members ng ating different mga national agencies, kasama po doon si Department of Justice. So usually, sir, nire-recommend natin to DOJ for proper disposal of these kinds of cases po. Sige, Attorney Joyce, una ka na mag-ano. Sorry. Miss Joyce. Jocelyn. Yung sa solo parents, kasama sa presentation mo yung mga requirements, kasi
Di ba, Director Dayan, marami ring Opo, nagrereklamo. marami pong nagko-comment sa ating mga post na bakit sila solo, yun gaya po ng sinabi ko kanina, no? Bakit po sila, solo parent sila, at the same time, may person with disability pa silang anak, pero hindi sila mabigyan-bigyan ng ID, yung parang, ang sinasabi na pinagkakait, parang bakit daw, ano ba talaga yung guidelines kung paano mag-qualify bilang solo parent at makakuha nga sila ng solo parent ID to avail of the benefits po. Miss Jocelyn, di ba LGU yung nagbibigay ng Solo Parents ID, yung SPIC? SPIC ba? SPIC, identification card. Tama po. Solo parent identification card po. So LGU yun. LGU po siya. So ano ang papel naman ng DSWD when it comes to solo parents? Yeah, sa DSWD po, tayo po yung nag-chair ng Interagency Coordinating and Monitoring Committee. So kasama po natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad po ng implementasyon po nitong Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa LGU Subag, ang senior citizens merong OSCA. Ang persons with disabilities may PDAW. Yes po. Meron bang solo parents office sa LGUs? Apo, minamandato din po ng batas na magkaroon po ng solo parents office sa provincial level tsaka sa city. Sa municipal level naman po ay solo parents division naman po. So, yun po yung Sa requirement ng Sa law. monitoring nyo, lahat ba ng LGUs meron? So far sa ngayon po, kung wala pa pong SPO or SOD sa local, ang tumatayo pong opisina po para po mag-cater po sa mga solo parents is yung the local social welfare office. SWDO. LSWDO po. Sige po, Miss Jocelyn, pwede nyo na pong i-present yung pin-repair nyo pong presentation. Ayan, sige. Magandang umaga po muli. Narito po ako para i-present po no, yung salient features po ng RA 11861. Sige po. Ito pong RA 11861 or yung Expanded Solo Parents Welfare Act ay naging batas po siya noong June 4, 2022. At ang kanyang pong revised implementing rules and regulation ay na-publish po noong October 16, 2022. So naging effective po yung law noong November 1, 2022. So basically kaya po siya naging expanded no law kasi meron po tayong previous law yung 8972. Mas pinalawak po yung definition po ng solo parents pati po yung mga benepisyong pwede pong ma-avail ng mga solo parents po natin. Sige po, next slide. Okay, so ito po yung definition of solo parent. Kasi before po sa law parang yung mga nabiyuda, nabiyudo, ganun lang po. So dito po na-expand po yung definition ng solo parent. Ang una pong tinitingnan para po makonsider po na solo parent ang isang magulang, dapat po exclusively nasa kanya pong parental care at support yung kanyang anak. No? So ibig sabihin, siya lang po yung may nagdidesisyon para sa kanyang anak. Siya lang po yung sumusuporta solely. So, hindi rin po siya dapat, no cohabitation. So, wala po siyang kinakasama na partner. So, solo, ano lang po talaga. And then, does not have formal co-parenting arrangement. So, kung sila po ay hiwalay, wala po silang, kumbaga, solo lang din po na nagdidesisyon si yung custodian parent or pati po yung pagbibigay po ng mga support at pagpapalaki sa bata. Sige po, next po. So dito rin po sa batas na to, nire-recognize na rin po yung mga legal guardian, adoptive parents at foster parents na solo din po nagpapalaki no, doon sa kanilang mga inaalagaan or kinikilalang mga anak. Kasama na rin po yung mga relative within the 4th degree ng solo parent, no? So, anong magulang ng bata. So, ina-acknowledge po natin yung role ng close relatives. Specifically, yun po mga grandparents, siblings. So, kung wala po yung magulang, sila po yung tumatayong tagapag-alaga at magulang ng mismong mga anak nila. Ms. Jocelyn, Yes po. kung solo parent yung grandmother o grandfather, senior siya, may 20% discount na siya. Pa-avail niya pa ba yung solo parent discount? Depende po kasi, mamaya papaliwanag ko, sir, yung
mga benepisyo kasi depende po sa qualification ng solo parent. Ano po yung mga benepisyo? Kasi hindi po siya parang blanket na ito po yung benefits lahat po ng solo parent ay ma-avail. So, iba-iba po yung category po niya. Bagay, parang sir. ano yan, no? Senior citizen na may disability. Opo. Tanong natin mamaya Mhm. kay Atty. Alapa Mhm. kung doble ba yung discount na makuha, Mm-hmm. 40% na yun. Opo. Sige po, Sir Robert. Okay. So next po, ang additional po na pwede pong makonsider na solo parent kung OFW po yung inyong asawa. Pero ito po yung mga OFW na low or semi-skilled. So ano po yung mga yan? Yan po yung mga domestic workers, cleaners, general laborers sa ibang bansa. So tinitingnan pa rin po yung income ng OFW. Or kung ang naiwanan po niya, kung hindi po siya married, si OFW, yung any family member na pwede pong mag-qualify. Next po. Okay. In-expand din po ng batas yung age po ng mga dependents. Kung dati po sa RA 8972, hanggang 18 years old lang. Dito po sa 11861, hanggang 22 years old. So, parang consistent po siya dun sa ating K-12. So, syempre, nag-aaral pa rin po sila at the age of 21, 22. So, ang kailangan lang po is living po, no, with the independent pa po siya sa suporta ng magulang. At hindi pa po siya kasal, unemployed, at of course, kahit kung 18 to 22 years old po siya, dapat nag-aaral po siya to be considered po na dependent po ng solo parent. Next po. So ito naman po yung mga additional benefits, no. So may monthly subsidy for solo parents, no, na sila po yung mga may minimum, no, na wage, minimum wage na nare-receive po monthly. So yan po yung pwedeng ma-avail ng mga earning minimum wage or below, monthly subsidy na manggagaling po sa ating mga local government units. Isa pa pong benepisyo is yung 10% discount and VAT exemption on selected items kung ang solo parent po ay ang annual income po niya is less than 250,000. At kung yung solo parent po ay may anak po na 6 years old and below. So ibig sabihin, limited lang po siya dun sa may mga anak na 6 years old and below. Tapos meron din po tayong PhilHealth coverage. So ensuring po na dapat po may health insurance po yung ating mga solo parents. Lalong-lalo na po yung mga walang kakayanan po na magbayad, no, ng kanilang premiums. So automatic po silang na-enroll sa ating National Health Insurance Program. And priority po sila sa mga low-cost housing at binibigyan po sila ng parang liberal terms of payment, no, para hindi po sila nahihirapan at magkaroon din po sila ng chance na magkaroon din po sila ng sarili nilang mga bahay. At yun pong sa workforce, tinutulungan din po natin sila. Okay? Next po, minamandato rin po ng batas, ito po yung binanggit ko kanina, sir, yung creation of solo parent office or division po sa mga local government units. At yung pag-establish po ng Interagency Coordinating and Monitoring Committee kung saan po ang DSWD po ang nag-chair. So katuwang po natin ng DILG, DOJ, Civil Service Commission, at iba pang mga pangunahing ahensya ng gobyerno po. Katuwang po natin. Sige po, next po. So ito naman po, ma'am, yung tinatanong nyo kanina, sino ba yung pwedeng makonsider po na solo parent? So, binanggit ko po kanina na dapat po, sige ma'am, next slide po. Dapat po nasa kanya pong sole parental care at support yung mga anak niya, no? Na 22 years old pababa. So, ano po yung mga dahilan, no? Ano po yung mga categories na pwede nating matawag na solo parent? Kung ikaw po ay naging solo parent dahil, next ma'am, ikaw po ay naging victim survivor po ng rape, no? So, nagkaroon kayo, nagbunga po yung pang-aabuso sa inyo, at nagkaroon kayo ng anak at solely kayo lang po yung nagpapalaki. So, pwede po kayong makonsider po na solo parent. Next po, death of spouse. So, yan po yung karaniwan nating na nabiyudo or nabiyuda. Isa pa po, yung detention. Kung nakakulong po yung inyong asawa, no, pinaikli po yung, parang dati yata 6 months po ang
kailangan para masabing solo parent ka kapag nakadetain yung spouse mo. Pero dito po sa law is 3 months na lang po siya. And then yung physical and mental disability, no, kung ang asawa mo po ay certified po ng medical practitioner na siya po ay incapacitated to perform po yung kanyang gampanin bilang magulang. Next po. Kung ikaw po ay either legally or de facto separated. So, kasama po yan. At least 6 months po dapat na separated. At ikaw po yung nag-aaruga mag-isa, no, sa inyong mga anak. And then kung kayo po ay annulled, no, na meron pong decree ng court, no, at nire-recognize po natin yan. And then yung abandonment, no, so 6 months po na inabandon na ng asawa, no, pasok po siya as solo parent. And next po, ito po yung sa spouse or family member po ng OFW, yung binanggit ko po kanina. So, yan po naman, mayroon pong kondisyon yan na dapat at least 12 uninterrupted months po na tuloy-tuloy po dapat na OFW. Opo. Hindi po siya kasi nakalagay po uninterrupted 12 months. Opo. Kasi may mga Kailangan cases 1 po year tayo siyang pa wala uwi-uwi sa like mga Pilipinas. seaman, di ba? May Oo, ganun. mga every 6 Mm. months kasi yung contract nila usually Mm. po. Minsan 3. Opo. So, 12 continuous months po dapat na nasa wala. So, yun po yung Okay. kinoconsider ng law. Yung sa 3 months na kulong, ang ibig sabihin nito, pag nakalaya na, hindi na siya solo parent. At nag-reconcile. Oh, yes po. 3 months po yung, yung Kung Hindi habang pwede buhay, kung habang buhay po. Solo Habang na buhay, yun. solo Siya. At parent. hindi po nag-cohabit ulit si Kung solo depende. parent sa iba. nakakulong nga eh. Hindi, I Ah, mean sa sa iba. ibang tao. I mean, Ah, sa ibang partner or nagre-marry po siya, yung mga ganun po. ay makukulong talaga yung asawa niya kung nag-cohabit siya na tapos inabutan sa bahay. Pinatay. Habang buhay. Kaso talaga Ganun yan. po siya. Kung nagbabago po yung status ng solo parent, maaari po talaga siyang ma-disqualify as Kaya po renewable po siya every year. Tinitingnan po siya. Sino yung nag-check nung eligibility ng solo parent? LGU po, social Ah. worker. Nag-home So kung visitation. meron pong nag-report, usually po nire-report. Yung mga chismoso. May mga nagre-report po na Oo. kunwari, hindi naman to solo parent na, meron na tong kinakasama. So bibisitahan po dapat yan. I-validate po dapat yan ni social worker. So pag wala nagsusumbong, Yun lang po. Wala. Yung, so kailangan meron pong magsumbong. So, May galing nag-report ma'am or talaga sa valid. local social welfare Sila po kasi yung and ating development counterpart. Yes. office. So, dun po tayo ng mga reports natin. And kapag may mga questions po, sila po kasi ang nag-a-assess sa inyo. Eh, Sige po. Okay. Ito pa po yung iba. Ano ba? Okay, so yan po yung binanggit ko kanina, legal guardian, adoptive parent, foster parent. Basta solo po nila, no? Hindi pala po silang kapartner. Next po, relative within the 4th degree. Ito naman po yung kapag po na-orphan po yung bata, no? Or kaya inabandona na talaga ng magulang. Kaya bigla na lang nawala. Yung mga ganun pa. So, sila po yung pwedeng makonsider po na solo parent. Next po. Unmarried, ito po yung mga single. Hindi po sila kinasal. Solong nag-aalaga sa kanilang anak. And then lastly po, yung pregnant women. So, dati po, kailangan siyang panganak mo muna para makonsider ko. Ngayon po, kahit pregnant pa lang po siya, basta mapatunayan po na siya lang po talaga yung bumubuhay at parang nag-provide po ng needs ng bata habang pinagbubuntis po niya. So, kasama po sila. Sige po, next. Okay, ito naman po yung mga benefits po under the law. Okay, so meron po tayong comprehensive package of social protection services. So magkakatuwang po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno dito, no? Hindi lang po ito DSWD. So priority po lagi ang ating mga solo parents, no? Para po sa livelihood services, no? Gusto po natin layunin po na matulungan po yung mga solo parents na makapag-achieve po ng economic self-sufficiency. So pwede po itong training, job placement assistance, and support po sa mga small businesses. So,
Yun po. Sa medical naman po, burial, educational, and transportation, kung kinakailangan po nila ng financial assistance, no, meron po tayong AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Counseling services para po address po yung kanilang emotional and psychological well-being. Meron din po tayong parent effectiveness service. Ito po yung parenting session po, no, na ipino-provide po natin sa ating mga magulang. So priority po sila, no, para ma-enhance po yung kanilang parenting skills at ma-promote po yung healthy family dynamics. And then yung critical incidents stress debriefing para po sa mga solo parents na naka-experience po ng traumatic events. Meron din po tayong customized support, no, to address the specific needs po kung meron pong in need of special protection like temporary shelter, legal assistance, legal advice, no. So we also access them to different agencies para matulungan po sila. Next po. Okay. So sa education naman po, kung ikaw po ay may anak na senior high school, katulong po natin ng DepEd. No, meron po silang senior high school voucher program. No, parang tulungan po sila na mapagpatuloy yung pag-aaral nila kahit nasa private school, no. Matulungan po natin yung mga solo parents. And then yung sa Commission on Higher Education, meron po silang scholarship, no, nag-offer po sa mga deserving students, no, subject to kung ano po yung guidelines po ng CHED. So priority po yung solo parents or kaya po yung anak po nila. Pwede po silang mag-apply. And then yun pong yung UNIFAST, Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. So another one po yung sa TESDA, katulong din po natin ng TESDA para po sa mga registered solo parents na may valid ID at yung kanilang isa sa mga anak, no, unmarried, unemployed, age 22 or below. So pwede po silang maka-avail po ng free training, assessment fees and potential training allowance po. Depende po sa programa kasi marami pong programa ang TESDA pagdating po sa kanilang mga skills training at mga scholarship program. And then peto naman next slide ma'am. Para po sa mga itong magkakasunod po na tatlo, yung flexible working schedule, telecommuting, child minding center, ito po ay naglalayan po na ma-maintain po yung work-life balance and support po sa ating mga solo parents. So since nag-iisa po sila, tinutulungan po natin na ma-advocate na magkaroon po ng flexible working schedule para po sa mga solo parent para naman kahit nag-work po sila, no, na-attendan pa rin po nila yung kanilang mga parental duties. So sa telecommuting, meron din pong option na dapat i-provide po sa mga solo parents like work from home, mga ganun po, and para matulungan po yung solo parent na kumbaga mabawasan po yung stress niya na iniisip niya na kailangan niya mag-provide sa anak niya. At the same time, inaalala po niya na may iwan yung kanyang anak sa bahay. So ito po yung mga hakbang po na pwede nating ma-provide po. Child minding centers, no, sinasabi po ng batas na dapat meron pong child minding facilities po sa mga workplace or kung hindi man po sa workplace, pwede po sa mga nearby locations. Kung saan habang nagtatrabaho po ang solo parent, pwede po niyang iwanan sumandali ang kanyang anak nang hindi po siya nag-aalala. Katulad po sa DSWD, meron po tayong child minding center para po sa ating mga Yun yung ma'am employees. dyan sa may, sa Sa may may gate. bungad po. Opo. So para po sa mga working parents. And then, yun pong social safety assistance during disaster. So priority po, syempre kapag po nagkakaroon po ng mga disaster, tumataas po yung vulnerability ng ating mga solo parents, no? So priority po sila na mabigyan ng tulong, no, para po sa mga pagpo-provide po ng ating mga essential goods and services. Next po. Parental leave for working po ito, solo parents. So meron po silang 7 days parental leave. Dati po kailangan 1 year ka na muna sa work bago ka maka-avail ng 7 days leave. But now 6 months na lang. 6 months na lang po. So, pwede po siyang ma-avail every year. Forfeitable po siya and non-cumulative. So, dapat lang ma-avail po yan ng solo parent. Basta po siya po ay meron pong solo parent ID. Next po. Additional benefits. Ito naman po yung for solo parents with income below equal or below the minimum wage, yung binanggit ko kanina, sir, na yung mga discounts, depende po sa
katayuan ni solo parent. Kung siya po ay minimum wage earner or below, pwede po siyang mag-avail next po ng monthly subsidy. Yun pong pina-provide ng LGUs. So, tinitingnan po yung kanyang income, no? Of course, para po siya po ay mag-qualify. At kung siya po ay senior citizen and PWD, pwede pa rin po nila makontinue yung pag-receive po ng benefits. Sige po, next. 10% discount. Ito nga po yung sa merong mga 6 years old na anak. No? Kasi ang makikinabang po sa discount, yung baby, no? Yung anak niyo po. Dahil yung gamit niya po yung discounted baby's milk, food, gamot, diapers, yan, yung mga vaccines and other medical supplements provided po earning below 250,000 monthly. Next po. Automatic, yun po yung binanggit ko kanina, automatic PhilHealth coverage, housing projects. Next po. So, paano naman po yung pag-a-apply? Nabanggit po kanina, LGU po, meron po tayong solo parents office or division sa mga local government units po natin. Kung wala man sa LSWDO, doon po sila mag-a-apply. Next slide po. Doon po sila magsasubmit ng kanilang application form. Meron na pong nakaredy na application form sa atin pong mga LGUs. So, pilapan lang po nila yan. Meron pong orientation na ginaganap para maintindihan po nila ano po ba yung mga benepisyong pwede po nilang ma-avail bilang solo parent. At so, mag-undergo po siya ng assessment process and after verification, no, talagang ma-prove po na siya po ay solo parent, may issuehan na po siya nitong solo parent identification card. Next po. Yan po sa ngayon yung itsura ng ating solo parent ID. So, nakalagay po dyan yung pangalan, yung mga anak niya. Para nakikita po ano po yung mga benefits na Miss pwede niyang Jocelyn, ma-avail. yung PWD ID card na pepeke, napepeke din ba itong solo parents? May incidents kayong na-monitor? So far, wala pa po ako na, sir, na incident na Wala pa meron pong, nare-report. Yung ID to standard ba to sa lahat ng LGUs? Yes po, opo. Yan po yung dapat na itsura po sana ng ID. Kasi yan po yung titingnan ng mga ano. However, since manual din po talaga siya, Hindi pa yun nga po. digital, no? opo, nandun po tayo sa move na yun. Meron po tayong effort Meron na na ginagawa. tayo, sir, So, na pwedeng parang ma-fake. unified ID system. din. So, pwedeng Opo, mapeke pa to. Sa ngayon, sir. Kasi hindi pa Diba? po natin Kaya in-implement. po, oo. Yan ay Possible yung format. Kaya po inaayos natin, sir, Opo. yung parang sa Kasama to persons sa with ano. disability na unified ID. Mm. Yung solo parents po, ongoing din po tayo doon para may database po, para sync po siya sa mga benepisyong nakukuha, In malalaman the po. meantime, Ito po. pwede mapeke. Honesty store po tayo ngayon. Yun. Sige po. Next slide po. Okay. Ano po yung mga requirements? Basically po, ang unang hahanapin po sa applicant po, no? Next slide po. Yung birth certificate, kasi yun po titingnan kung kayo po ba ay may anak na pasok po, no? Na 22 years old and below. So, birth certificate po ng inyong mga anak or anak. Sworn affidavit na siya po ay hindi cohabiting with a partner or does not have co-parenting arrangement po with the spouse, no? At kayo po ay may sole parental care and support dun sa inyong anak. And kasama po doon yung affidavit po ng barangay official na attesting po na siya po ay resident po ng barangay. Next po. So yun po yung basic requirements. So depende po sa category ano po yung mga hihingin ng mga documents additional, ma'am. So kung ikaw po ay victim survivor po ng pang-abuso, complaint affidavit, saka po yung medical record ng incident of rape, death of spouse, marriage certificate and death certificate. Yung detention po, of course, marriage certificate din po and certificate of detention of at least 3 months. So, manggagaling po yan sa either Bucor, magpapatunay po na nakakulong po yung inyong asawa. Next po. Kung ang partner naman, ang asawa po ay may physical or mental incapacity, no? So, marriage certificate and medical record po, no? Attesting po na siya po ay may incapacity to perform parental duties. So, pirmado po yan ng doktor.
So, kung legally separated, marriage certificate or judicial decree. Kung hindi naman po legal, de facto separation, affidavit of two disinterested persons. So, ito po yung magte-testify, mag-a-attest na kayo po, at may kinalaman, alam po niya yung sitwasyon ninyo na kayo po talaga ay separated pero wala po siyang any benefit from attesting yung inyong sitwasyon. And then yung annulled marriage, so marriage certificate, and yung judicial decree of nullity or of annulment. Next po. Kung abandoned naman po, no, marriage certificate, kasama po yung affidavit po ulit ng two disinterested persons, attesting to the fact of abandonment of the spouse, and then yung police or barangay record of the fact of abandonment. Tapos kung pong OFW spouse, marriage certificate or birth certificate, kung kamag-anak po, family member po yung nag-aalaga sa anak nila na naiwan dito sa Pilipinas para lang makita po yung relationship niya with the OFW. And then POA standard deployment contract or yung any equivalent document to prove na siya po ay OFW. At para po paano malalaman kung 12 months na. So tinitinan po yung passport kung ilang beses na siya naglabas-masok dito sa Pilipinas. And then yung proof of income po ni OFW kasi nga po low, semi-skilled lang po yung i-cover po natin. And then sa legal guardian po, yan yung court order ng legal guardianship, adoption decree kung adoptive naman po, and then foster care placement, ini-issue po yan ngayon ng national authority. Actually yun pong adoption decree, pwedeng National Authority for Child Care na po yung nag-i-issue niyan ngayon kasi administrative na po yung adoption. Pati po yung sa foster care placement authority. Next po. For unmarried naman po, of course, yung certificate of no marriage, pwede pong makuha sa PSA. Apa. And then relatives within the fourth degree, kung orphan po, death certificate po ng magulang ng bata, or certificate of incapacity or judicial declaration po ng absence po, no? Or presumptive death po ng magulang. Police or barangay record po na nagpapakita po na bigla na lang pong nawala yung kanyang magulang or matagal ng absent, no? For at least 6 months. And proof of relationship ng relative to the parent or legal guardian. And then yung last is a pregnant po, medical certificate and record of her pregnancy. Siyempre nagpapa-prenatal naman po yan. So, yun po yung mga proof na pwede pong ipakita ng pregnant woman. Next po. So, paano naman po mag-avail ng subsidy and discount? So, dapat po nga, nabanggit ko kanina, no employment, affidavit of no employment or income tax return, or any proof po na magpapakita na talagang low income po si solo parent. Or kaya po yun, social case study report na ini-issue po ng ating local social welfare office or any verifiable proof of income or certificate of indigency. Next po. So ito po yon yung solo parent office. Binanggit ko na kanina na dapat meron po bawat LGU. Next po. Okay. So that's it po. Director, yung sa mga Ma'am, may requirements, tanong process. ako. Yes. Oo, dun sa may category ka po na minention kanina, saan po kaya nagpo-fall under yung magkahiwalay pero hindi naman kasal pero magkahiwalay na, hindi na nagsasama. Hindi rin nagbibigay ng sustento yung father or yung mother dun sa child. Saan silang category magpo-fall under? Kasi hindi naman sila annulled din. Talagang separated lang. Tapos nasa isa yung pong magulang. Nasa bata. isa lang po yung bata. Sa de facto po De siya. facto po yun. Pero Kasi hindi yung po sila. babae, tatawagin yung asawa niya na impacto. Dahil de facto. Hindi, marami po kasing questions mamaya, ma'am. We can entertain questions po dito. Marami pong interested to sa topic. Sige po. Attorney Alaba, sa presentation niya, di ba, mayroong solo parent office. So, sa persons with disabilities, di ba required by law na lahat ng LGUs, which 1,700 LGUs, both municipal, city, and provinces, meron bang PIDAW, yung persons with disabilities Affairs Office. affairs office? Yes, sir. According to Republic Act number 10070, lahat po ng mga
LGUs po natin na nabibilang po sa first to third class municipalities are mandated to have a Persons with Disability Affairs Office. And then the rest po, yung fourth to sixth class municipalities, ano po sila, are highly encouraged to have a focal person. So yun po. So basing po dun sa statistics natin, sir, sa 1,715, nasa mga iilan lang talaga yung mga nakapag-establish. Based sa aming data po, nasa mga roughly 400, 500 na mga PIDAW offices nationwide ang na-establish. Pero mostly sa mga urban areas yan no? Wala dun sa mga far-flung areas na may mga persons with disabilities din. Yes, sir. Mostly sa based sa ating data po, yung mga hindi po nagiging compliant is yung mga malalayo po sa mga Yun nga, syudad. di ba? Compared to senior citizens, yung OSCA, lahat halos meron na. Dahil maiingay sila. Retired na, wala na ginagawa sa buhay. They have all the time. Pero nabanggit mo kanina, when it comes to persons with disabilities, meron talagang limitation, ano? Like, Yung home-based lang sila. Yes, physical limitations. And then, at the same time, may mga types of disabilities tayo na paglalabas yung ating persons with disability po, ay kailangan may assistance. Bulag, mga pingi. So, sabihin natin, yung may mga visual impairments or siguro specifically, yung mga sabihin natin, sir, yung sa physical, yung may mga cerebral palsy, Yeah, mga ganon. Na hindi rin makapag sa social media, di ba? Yes, sir. Included din po yung parang sabihin natin, yung merong nandun sa autism spectrum, 'di ba? So, kailangan may kasama talaga. So, pagdating po dun sa pagpapatupad ng kanilang mga rights, talaga, parang need talaga na may mag-push, mag-advocate for them. Mostly sa kanila. Director Dayan, speaking with autism spectrum, yung na-monitor kahapon, Opo, yung kahapon nga po, no, yung sa isang establishment po, nagdala po ng outside food. Kasi usually po sa mga establishment sa Pampanga. Itago na lang natin sa pangalang Starbucks. Starbs po. Anyway po, sabi naman po kasi sa mga establishments, nasa management din naman nila yon. Parang may right din naman sila doon. Pero what we're calling for is parang understanding dahil may existing and they are real people na ganun po ang situation. So, parang may call po ang NCDA on how to address yung mga ganung situation. Mga attorney Alava, di ba, dapat it's incumbent upon the management to orient their crew, their staff, doon sa mga ganong Yes, sir. mga Dapat po yung mga staff po at saka mga crew, hindi lang po sa public but also with the private sector, na dapat po nagkaroon sila ng mga disability sensitivity trainings, 'di ba? Lahat po ng types of disability dapat po alam nila paano po i-cater, i-handle dun sa mga establishments nila. Especially na nasa sila, 'di ba? Food and beverage na yung autism kasi invisible yan unless mag-manifest yung And sa iba-iba po behavior. kasi yung mga preference ng mga mga kids natin. Hindi Actually po, Director Dayan, kaya po tinawag siyang autism spectrum kasi iba-iba talaga iba-iba siya. talaga. Wala pong kaparehas, magkaiba po silang lahat, but they are in that spectrum. May may highly intelligent, meron namang yung walang kibo. Siya sir parang meron silang parang tinatawag na parang nagiging mas mas attentive siya with a particular focus. So hinahanap yung anong focus nung bata para yun yung i-enhance niya. And pag na-enhance na yun, talaga, may mga nakikita ka diyan, magaling mag-paint, magaling sa music. Any industry po na pwedeng maging maging focus nila, nag-excel sila doon. Ang nangyari ata kasi sir, the kid brought, yung parent, sinama yung bata, may pagkain na hindi po galing doon sa establishment. But since the parent would be buying, magko-consume doon sa establishment, sinama niya yung bata, bring the outside food. So, yun yung naging problem na inas to lumabas yung bata. Kasi nga, no outside food and drinks allowed. Stick masyado sa rules.
Opo. Parang security guard yan, no ID, no entry, di ba? Pero ano po, tama po yung sinabi ni attorney na dapat nagkakonduct din po yung mga private sectors natin ng trainings regarding po sa sensitivity on how to handle nga po yung mga ganyan. Kasi nga po, merong hindi mo makikita na disability. So, ano pong tawag dun sa apparent and non-apparent Yung disabilities? categories natin, nakikita at hindi nakikita. Siguro sugsugan ko yung sinabi ni Attorney Diane with respect to what happened. Yun nga, meron tayong establishment, a coffee shop na nung hindi I mean, meron kasi silang tinatawag na no food, And drink no sa- outside sa food and policy. So yun po yung gusto natin i-call out lahat po ng mga establishments and consider din po natin sa ating government offices po na babalikan natin po kasi we have to also consider the humanitarian aspect and we also have to consider what the Magna Carta has been providing. Yung yung sa Republic Act 7277 on the Magna Carta for Persons with Disabilities na dapat po magkaroon ng reasonable accommodations for persons with disabilities. And siguro dun sa nangyari, sir, nasa autism spectrum yung ating persons with disability. Meron din po kasing mga pangangailangan with respect to their nutrients, yung mga sa pagkain. So, at least man lang nung nakita nung establishment na may persons with disability yung hinahandle nila, nabigyan ng reasonable accommodation at hindi na parang nabaling siya na it was considered as a discrimination to a persons with disability na papasok doon sa kanilang establishment. Director din, di ba, prior to that, yung kay Bench TV naman. May isang vlogger naman po na ni-reach out naman po natin, nakipag-usap naman po. Nabigyan din naman po siya ng usap or parang session. Nag-meet po sila with our Standards Bureau na nangangalaga po sa mga vulnerable sectors natin sa center and care facilities, no? Kasi nagkakawang gawa po yung vlogger na kumupkup po sa mga taong nakikita niya na nasa kalsada, either elderlies to, mga bata, or simply staying sa streets. Ngayon, meron kasi pong, syempre, ang source of income niya ay yung pag-vlog. So, ang nangyayari, meron siyang nakukuha, merong mental disability na resident, ginagawa siya, binivideohan siya, and then i-upload. So, hindi siya masyadong guided before na hindi pala siya dapat ginagawa kasi we have to protect the identity ng ating mga vulnerable sectors. Especially, yun nga po, they are considered children kasi they cannot decide for themselves. They cannot give the right consent para ilabas yung identity, yung story niya. So, ano po kaya yung mga sanctions, ano yung mga do's and don'ts sa pag-handle sa mga bata po and other people with disabilities? Siguro po, ang pinakauna doon, Director Dayan, is syempre, data privacy. 'Di ba? Kasi kung sinabi mo walang consent, so paano niya i-air 'yon without the consent ng persons with disability. But siguro po with respect to that, I think I heard din na parang yung facility niya unregistered, no? Yes po. Unregistered. So mga ganitong cases po, although the NCDA is the agency mainly for the implementations for the different disability laws, policy making po talaga kami. So, these cases po, pwede po natin kunin to and then i-recommend po natin sa mga member agencies natin katulad ng ng Department of Justice para po maimbestigahan and at the same time hanap din tayo ng tulong kung ano yung matulong sa mga different LGUs natin sa mga PDAW offices on how to protect the rights of these persons with disability na na-involve dun sa sa exploitation na kinukuha yung mga detalye nila and then at the same time kumikita. So titignan po natin yung mga different avenues po dyan. Actually, attorney, maraming instances yan, hindi lang naman isa. Marami na yun ang ginagawang content to get empathy, sympathy ng tao, magkuha ng solicitation na wala naman permit from the DSWD, so hindi sila na monitor if yung binibigay bang tulong ng mga netizens
ay napupunta po talaga doon sa cost or doon sa pangangalaga po ng mga residente. Marami po nangyayaring ganyan kasi nga po, once na nag-viral yan, mabilis na pong kumalat. And people are really innate yung pagiging matulungin, maawain. So, isang labas lang. Pero it's really delikado. Kasi nga po, especially for the vulnerable sectors, wala pong consent kasi. Data privacy, identity nila, napapagkakitaan na hindi nila alam. So, yung human rights ba, basic human rights po ay nava-violate. Attorney, ilan nga ba yung natin, ballpark figures, ilan ang persons with disabilities nationwide? Based po sa Philippine Registry for Persons with Disability at makikita din po sa ncda.gov.ph, nasa roughly 2.5, almost 2.6 million na po yung registered na persons with disability. Yung registration po natin, these are the registration ng lahat po ng naisuhan ng persons with disability IDs Ng mga nationwide. LGUs? Ng different PDAOs and LGUs PDAOs, natin, sir. Sa solo parents, Miss Jocelyn, Opo. ilan ang may figure tayo? Apo. Ilan ang registered? As of December 31, 2025, we have 260,934 registered solo parents. So sila po yung may mga valid ID. Solo parent. Mababa to kasi maraming nade-delist no? Pagka may nagsumbong na chuchu sa barangay. Dahil every year nga raw po, Nire-review. nire-renew eh. Ah. Ang persons with disabilities din po, meron din po. Yung mga non-apparent, like yung depression. Pero pagputo lang isang apparent forever and yun. apparent po, naka-roll out na po yung Okay. application or registration para mapasama po kayo sa Unified Persons with Disability ID. Ayan. So, yung nagko-call, yung sir, sa may yung mga salamin, province. kailangan may certain grade no? May sir. Yung wala ka halos makita. Parang ang niya, ang basic niya na pagkakaintindi, sir, is parang pag hindi nako-correct ng glasses, ng assistive. yung assistive device, yung sa Yung sa mata eyesight. mo, you considered a person with Tinry ko yan, disability. sir, once doon sa LGU namin. Kasi medyo 375 for 15 yung isa. So hindi ka pasado. Hindi daw. Kailangan, Kasi since, correctable siya, oo, yes. kaya pa siya, nakakapagsalamin pa ako, nakakita pa ako. Sabi ko, ba't yung isa, binigyan niyo, mas mataas yung grado ko. Kilala ng chairman eh. Okay, yan nga po yung sinasabi ng mga netizens natin, basta't hindi ka kilala. Pero, importante po yung mga ganitong forum para po nalalaman niyo yung mga karapatan niyo po. So, dapat po nating i-push yung right natin na ito yung dapat na matanggap natin na ninyo sa inyong mga kanyang-kanyang LGUs dahil po karapatan nyo yan, dapat nyo po yan makuha from them. And they should know po. yun. Talagang push siya. Yes po, kasi hindi ako binigyan ng ID. Hindi makatarungan. Hindi makatarungan, pero yung mas mababang may grado na bigyan nila. Sige, bigyan na natin ng katarungan yung kasama Ito sa po, media. ang Makapagtanong. ating mga kaibigan po sa media, the floor is now open po for your questions. Please state your name and your media outlet. Ayan, si Miss Angie po. Good morning. Good morning po, Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon, kay Attorney Alaba. Kanina po sinasabi nyo na yung PDAO offices na dapat establish, ngayon po 400 to 500 lang. Hindi po ba pwedeng tulungan ng national government ang mga mahihirap na LGUs para magkaroon ng isang office ng PDAO kasi napakarami ng mga PWDs nationwide? Ang lagi nilang ang lagi pong nagiging concern with the different LGUs na hindi nakapag-create. Yung office po pinag-usapan natin, hindi na-create yung office. Meron silang parang mga nagagawang mga focal persons para to attend to the different needs ng ating mga persons with disabilities. Pero kung titignan nyo talaga, kulang talaga. And the champion for that po, para mapatupad po yung ating Republic Act 10070 is our member agency ng DILG. So they have the different po na mga strengthening on the implementation of the law po. Pakiulit po yung numbers ng registered na PWD Nasa nationwide. you can visit din po sa ncda.gov.ph, nasa 2.58 po million.
So almost 2.6 million na po yung ating mga registered na persons with disabilities. So far, ano po yung mga benefits na tinatanggap po nila, particularly po dito sa mga ibang mahihirap na municipalities? Kasi yung iba namang mayamang LGUs nakakapag-provide. Yes po. Based on the Magna Carta po, Republic Act 7277 as amended by Republic Act 9442 and again as amended by Republic Act 10754. Ang benefits po ng ating mga persons with disabilities, meron silang 20% discount and then 12% VAT discount and then another 5% po dun sa mga prime commodities po. So yun po yung nakukuha nilang mga discounts po. Pero pag i-compute mo yan, hindi po 32% discount po. Kasi uunahin po yung ano po, bawas ng VAT and then tsaka yung 20. So roughly nasa mga 27-28%. Hi po. Good morning po. Paul Montibon ng SMNI po. Balikan lang po namin yung issue doon sa Starbucks. Nakapag-umpisa na ho ba kayo ng coordination doon sa mga establishments? Kung ano ba yung ano yung naging resulta ng coordination ninyo or meeting doon sa no outside food policy? Ito ba ay doon lang sa mga PWDs o papaano po ba ang naging takbo ng pag-uusap po ninyo? Opo. Yung sa first question niyo po, kung ano yung mga stages na ginawa ng NCDA. So first po, coordination. Nag-coordinate po tayo dun sa ating Persons with Disability Affairs Office dun sa locality where the establishment is located. So jurisdictional po kasi yung mga PDAW offices natin. So nagkaroon na po ng parang mga initial talks and then nakausap din po natin yung family o yung nanay tsaka yung guardian ng bata. And then there will be steps involved. Pero hinihintay po natin kasi syempre without the proper filing, without yung mga initial steps kung kakaso ba o hindi magkakaso. And then at the same time, I believe the establishment also naglabas din sila ng statement na nagsosorry with respect to what happened. So sa ngayon po, nandun pa tayo na sa stage, we're still collecting all the necessary na mga information regarding the whole scenario. But as of the moment, tama po, confirmed naman po natin na yung bata talaga galing sa establishment and then yun, lumabas and then kumain sa labas kasi hindi nga pwedeng kumain because of the no outside food policy. Yun po, sir. Okay. Sir, attorney, yung syempre pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung SB, yung iba pa ng mga fast food chains nationwide po yan. Ano po yung magiging sa tingin ho ninyo yung dapat na patakaran, how to treat these people, mga kapatiran natin na may mga Kapansanan. sir. may mga Yes. kapansanan? Actually, sir, it is not just a call to that particular establishment, but it is a call for all establishments, including both government and private sector, na dapat po magkaroon tayo ng ng humanitarian concerns and at the same time yung reasonable accommodation based on the Magna Carta for Persons with Disabilities. Nakalagay talaga doon na dapat maging considerate tayo at maglalagay tayo ng avenue for persons with disabilities. So we are calling the review po dun sa no outside food policy and then we will be talking with the different member agencies din natin kasi NCDA is a council and it's composed of 16 agencies of the government. So titignan po natin kung ano po yung maitutulong sa atin ng DTI, maitutulong po sa atin ng mga different natin na members ng NCDA. Last question, would there be a possible refinement doon sa mga pag-hire ng mga staff, ng mga crew na dapat may psychological like background sila on how to treat these
people? With regards naman po dun sa pag-hire sa persons with disabilities, ano talaga yan, sir, meron tayong batas na tinatawag natin, Republic Act 10524, na naglalayon na lahat ng mga government agencies, LGUs, lahat po yun, GOCCs, na magkaroon ng at least 1% na persons with disabilities ang i-hire nila. Now, with respect to the private sector, at least 1%, highly encouraged. Now, with respect naman doon po sa screening ng ating persons with disability, having doon sa non-apparent, yung sabi natin, intellectual, mental, yung mga psychosocial natin ng mga persons with disabilities, meron talaga siyang, the reason why they get diagnosed usually, sir, is para makakuha din sila ng identification card, para ma-avail nila yung IDs nila. But I do believe, sir, na hindi necessary na kailangan mo i-pinpoint anong klase yung disability niya with a particular job, lalong-lalo na kung pasok siya doon sa ability niya na kaya niya yung trabaho. So, yun po, sir. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, are you also monitoring yung mga ginagawang disability seminars, ba yun? Sensitivity trainings? Meron bang parang regulatory yung NCDA na dapat every establishment, food establishment, may ganito kayong training para aware yung mga staff din? Yes po, meron po tayong tinatawag na disability sensitivity training. So, ever since po na nagkaroon ng NCDA, meron tayong kinakandak dyan. Although hindi na siya nasa-saturate, so ang ginawa po ng NCDA, gumawa po tayo ng online learning system. Doon po sa ating online learning system, meron po tayong mga modules na nakalagay doon. Parang Coursera. So parang may mga modules doon, and then part ng mga modules doon is the disability sensitivity training. So pag nanonood po yung sabihin natin, karaniwang tao natin na manonood ka doon, may mga video siya, and then at the end of the videos, may questions. And then pag pumasa ka doon sa questions, it will issue a certificate na nag-undergo ka ng disability sensitivity training. So tuloy-tuloy lang po talaga yung pag-a-advise natin sa different persons with disability affairs offices natin, and also with the different federations, mga organizations of persons with disabilities, mga CSOs, mga NGOs po na mag-conduct ng awareness para sa buong Pilipinas. Ma'am, yung 200,000 plus na solo parents, parang masyado po ito atang mababa. Are you, sa tingin po ba ng DSWD, hindi aware ang maraming solo parent na pwede silang mag-apply, or dahil sa nakikita nyo yearly nga na nababawasan, or talagang kulang yung awareness? Kasi feeling ko hindi lang 260,000 yung solo parents natin sa Pilipinas. Bakit po mababa siya compared sa mga nag-a-avail ng senior citizen at ng mga PWD IDs? Sige po. Yung pong sa registered solo parents po natin, this is based on the submission of reports of the field offices po, no, na sinasubmit naman po ng ating mga local government units. So, maaari pong isang factor, yun pong kaalaman po, no, ng mga solo parents. Pangalawa po siguro dahil din po sa qualification, no, may mga binanggit po tayo kanina na maaaring dapat po nami-meet po nila itong mga certain qualifications po na ito para po mag-qualify sila as solo parent. Kasi maaaring meron pong mga solo parents na hindi po nila nami-meet itong mga requirements na to. So, another factor po yon. So, isa pa rin po, kailangan po talagang mag-push ang DSWD to i-unify po yung ID system. May move po ang DSWD. Actually, ongoing po ngayon yung pilot testing ng Unified Solo Parent ID System sa 4 na LGUs, sa Mandaluyong, Muntinlupa, 2 sa Rizal, yung Rodriguez po, at saka Cainta. So ongoing po yung pilot testing at matatapos po siya this February, at titingnan po paano po yung mga kailangan pa pong i-enhance sa sistema. At later po sa mga susunod po na quarters po itong taon na to ay target po namin na ma-implement po siya nationwide. So para ma-capture na po natin talaga lahat yung mga
solo parents po. So yun po, ma'am. Eliza Insigne po from IBC News. Kay attorney po, sir, ano po ba yung mga nalabag na batas nung establishment ng Starbucks specifically? And ano po ba yung pwedeng, if possible po na magsampa ng kaso yung magulang, ano po yung pwede nilang isampang kaso? Actually, as of the moment po, yung nilabag talaga is the Magna Carta on Reasonable Accommodation. And tinitignan din yung mga different avenues kung meron pang other mga sabihin natin kung may part ba doon na discriminate yung ating person with disability, so mga ganun. So marami po, but technically as of the moment, yung Magna Carta po, which is Republic Act 7277, yun po yung parang isa sa mga nakikita natin na paglabag po doon. But syempre po, yung sinasabi natin ngayon is just parang rough natin na parang yun yung muna yung nakikita natin, but with respect to the different pieces of evidence, 'di ba? Magge-generate pa rin naman tayo kung meron pang maidadagdag. With regard to our kasi sir mandate, the NCDA is a policy development, monitoring, and coordinating agency with respect to the policies, 'di ba? Mga ganun, mga different implementation of the laws of the disability. Of all the disability laws. Now, with respect to the assistance, sir, i-recommend natin sila to the different kung ano yung pwede nating ma-recommend na part dun sa channel na meron si NCDA. But with respect to kami ba yung mag-appear sa court, hindi po kami yun. So, ang alam namin, sir, closely nakikipag-usap na rin with the LGU yung family nung ating persons with disability na bata. Alam ko, sir, meron na silang I was informed last night na meron na silang meeting with the establishment and the parents. With respect to what transpired, yun po yung kukunin natin kung available na po yung information. Yes po, sir. Gusto natin paalalahanan talaga lahat ng mga establishments na you have to be considerate and to provide reasonable accommodations to persons with disability because it is their right as a person with disability. Attorney, yung may tanong kasi si Sir before, kanina, kung kailangan ba i-require, halimbawa pag nag-hire ang isang establishment ng employee, kailangan ba, isa ba siya sa requirement na kailangan may psychological background yung i-hire nila? Pero na-mention nyo kanina na meron kayong online learning system wherein they can get a certification. So, manonood lang sila and then there's an assessment test and if they pass that, mabigyan sila ng certificate. Is it something na NCTA sees na i-require ang lahat, not just government, public sector, pati private sectors? With respect to requiring po, wala naman tayong parang batas talaga na nagsasabi na you are required, 'di ba? But siguro it is your obligation na to really help din the community with respect to inclusivity of all persons with disabilities. As tao, 'di ba? As humanitarian nga na obligation. But with respect to the psychological exam, depende po kasi din sa facility, 'di ba? Or sa establishment kung magre-require siya ng additional layer of hiring. But yung sinabi nyo nga po, kung pwede bang gamitin nila yung OLS, it's for free naman po. So pwede nilang gamitin. But what we usually advise them is, kung pwede, dun sa, sabihin natin, dun sa pag nandun na yung person with disability, yung employee, yung sabihin natin, dun na siya sa kung saan siya nagtatrabaho, may mag-undergo siya nung training na yun. And then at the same time, makakapag-generate siya. Para din makita na yung tao talaga, yung nanood,
And then at the same Mm. time, siya talaga yung na-generate ng Ng certificate. assessment. Para wala namang mapeke ulit, sir, na certificates, di ba? At saka, ay sige ma'am. Kayo muna. Eden Santos po from Net25. Aside from calling for review po dun sa no outside food policy, ano pa yung pwedeng gawin ng inyong tanggapan, ahensya, para po hindi na maulit itong ganitong mga pangyayari, knowing na alam naman po natin na hindi lang naman Starbucks yung nagpapatupad po ng ganitong polisiya. Well, in fact, dapat nga yung mga customer nila gustong pumasok at kumain nito, welcome lahat. Pero pag may bit-bit ka na hindi sa kanila, hindi po talaga kayo papapasukin ng security guard. We personally experience po yung Actually, ganon. I believe tayong lahat na experience yan, di ba? But siguro po, pagdating sa amin naman po sa NCDA, we will be looking into the policy nga kung karapat-dapat ba siyang gawa ng bagong policy or kung may policy na kailangan bang amyendahan yung policy. So, as of the moment, yun po yung nandun tayo sa course na yon, and then let's see po kung ano yung mag-unfold. But technically with the NCDA side naman po, nasa policy development naman po kami. So, it's either we will be amending or we will be creating a policy for that. Yun po ba ay policy ng mga establishment lang or policy ng ating government? Yun po yung tinitignan natin, ma'am, ha. I cannot further explain po kung it is a government policy kasi tinitignan pa natin kung it is a government policy, but that policy has been there quite some time. I believe marami talaga sa atin naka-experience na nun. But what we are considering lang po talaga is for our persons with disabilities na makonsider sila dun sa policy na yon and makapag-create ng reasonable accommodation. Especially na all types of disabilities, all 9 types of disabilities are different, and then they need different din na mga reasonable accommodations. Yes, sir. Tama po kayo. Yun po yung goal natin, to have an inclusive society. With respect to that, walang masyadong info with internal. Pero we do believe naman po, 'di ba, pag yung nagtatrabaho, ginagawa lang din niya yung trabaho niya. So, we're calling really with the management na to really look into that policy po para ma-review natin lahat, and then if we could create a recommendation on how to deal with the policy for future nga po, yung sa tanong nyo last na yung kanina, na makita natin it's either amyandahan ba natin or gagawa tayo ng bagong policy for that. Pero na to the extent po na ipaban natin yung Starbucks. Hindi naman kasi kami sa NCDA po, kami sa NCDA, everyone is our partner, 'di ba? Yung stakeholders are our partners kasi dun yung pumupunta din yung mga persons with disabilities natin. So as much as possible, we create that inclusivity na tayong lahat po magkaisa at mabigyan natin ng proper accommodations yung lahat ng mga persons with disabilities. So you considered it as an isolated incident only? Actually, sir, ma'am, hindi nga isolated kasi nangyayari na siya. So ayaw na talaga natin na mangyari siya ulit. So we're doing something about it. And the first thing that the NCDA did was to really condemn the policy and to call out and review the policy po. Depende po kasi yung mga complaints po, marami tayong nakukuhang mga complaints. But with respect to the different complaints, iba-iba din po kasi yung mga circumstance na involved with persons with disabilities. So kung tinatanong niyo po ngayon kung meron bang the same instance sa nangyari ngayon, siguro sir may mga patingi-tingin na ganyan with respect to the PDAW offices na minsan hindi na umakyat sa NCDA kasi naaayos na nila na there is amicable settlement. But with respect to NCDA,
I'm not particular kasi mayroon kaming complaints, mayroon naman kaming complaints na nag-handle nun. But dun sa particular na ganyang situation, wala pa po akong naririnig. Siguro sir, we could conclude din po na there is lack of implementation with respect to the different disability laws because the creation of the PIDAW offices based on Republic Act 10070 hindi rin po napapatupad ng maayos. Yes po. Kaya po binigyan natin sila ng benefits for that. Kaya yun po, need talaga na mapatupad natin kung ano man yung mga benefits and rights ng ating mga persons with disabilities. Meron po ba kayong gustong ipaabot sa, not only sa Starbucks, hindi ba, kahit dun sa ibang mga establishment, mga restaurant na may mga ganitong policy para naman na kahit papaano po not only yung PWDs po ang nakakaranas ng ganito, even yung mga kagaya naming mga normal people, ano po. Sa general call po, 'di ba? Based dun sa ano naman po namin sa statement na nilabas sa social media din po at sa lahat ng mga establishments na we're really calling for the review of the policy, and at the same time if the establishments think na yung mga establishment natin is considering na to ease up or to provide humanitarian parang consideration, at saka at the same time reasonable accommodation to our persons with disabilities. So sana po lahat po ng mga stakeholders natin, lahat po ng mga establishment natin is i-consider din po na we have persons with disability in the community and they're involved in our community. So sana po mabigyan din po at maobliga din po yung mga establishments natin na magbigay po ng reasonable accommodation. Okay. So kung wala nang questions? May questions lang tayo, sir, Okay. sa live. Sige. Magbasa lang po tayo ng mga kakasya po sa oras. Kay Ma'am or Sir Marlouis de Gia, kung dalawa po kay Attorney Alaba, kung dalawa po ba sa isang pamilya ang persons with disability, isa lang po ba ang kailangan makuha na financial assistance o deserve nila na dalawa? Kung financial assistance po, we are talking about an allowance? Or are we talking about the discount? Kasi may mga allowances po na binibigay yung mga different LGUs. Although we don't have yet a general law or a national law providing allowance. Kasi nakapending pa siya sa House. I mean sa Senate and the House of So, Pero Representatives. magkano discounts na lang binibigay ng siguro, ibang Atty. LGUs na allowance? Yung mga LGUs kasi sir, may may initiative na sila, nagbibigay na sila ng mga allowance. So, Although magkano yan? Monthly? depende yung ranges sir eh. Bakit depende rin kung mayaman yung LGU? Yes, dun sa income din ng LGU. Yes. So nagre-range siya, may mga nabibigyan 500, 3,000, 5,000. Merong monthly, merong once a year, merong quarterly, merong twice a year. Depende po sa ordinance na ginawa nila. Although it's not a violation kasi syempre that's an initiative of the LGU. Pero kung tinatanong naman po dun sa assistance na sinasabi is the discount. Kung ilan po ang persons with disability, yun din po yung allowed na pwedeng mag-avail ng discount because yun yung privilege niya. Same with the seniors eh. Yes sir, exactly. Sama-samang kumakain yan eh. Kaya 20% across the board yung discount nila. Kung sabihin natin sir, based on your example, pag person with disability naman, 10 sila, tapos 2 doon yung person with disability, 2 lang din yung i-cater doon sa discount po. Ayan. From Roxanne de Colongon del Rosario, malaki na itutulong ng DSWD NCDA. Talagang pinapaliwanag ng malinaw mga karapatan ng mga persons with disabilities. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin po, Ma'am Roxanne. Kay
Ma'am Jocelyn po, may tanong po dito. Morning from Gacleo. Yung solo parent ka na, tapos ngayon mayroon ka ng bagong ka-live-in partner, makaka-avail ka pa ba ng solo parent ID o matatawag ka pa bang solo parent? Yan po yung Okay. Opo. Ito po yung binanggit ko kanina na dapat not cohabiting, no? So, kapag po dati kang solo parent, meron kang ID, bigla kang nagkaroon ng bagong katuwang sa buhay, may partner na po. So, maaari na pong ma-disqualify. Kasi po, yun po yung nire-require ng batas. Dapat sole po na pinoprovide mo yung needs ng iyong mga anak. yan. So, malinaw po yun. So hindi dapat cohabiting. So kung Pag mag-girlfriend, girlfriend boyfriend, magkaibang kumakain house. sa labas, ibig sabihin isang bubong. Yun ang cohabiting eh. Pero kung bumibisita lang, overnight, tas uwi na, Pag hindi overnight, cohabiting yun. okay lang. Hindi po nila wala po yung support, yung parang Ah. regular support Mm, at Okay. parental care. Yun po yung lagi nating Okay. papalikan. Yeah. Ay, eto attorney, maganda to. From Ma'am Biares Minda, tanong ko lang po, yung asawa ko, disability po siya, bakit po tinanggal ang pension niya? So, Paano? nilakad namin ang SSS. Okay. So, ganun po yun. Pag social pension po kasi kapag meron kang SSS, di ba po, indigent, ay hindi na, hindi po, kasi meron po kayo nakukuha. So, yung social pension po na binibigay po ng DSWD ay para po doon sa talagang wala pong pagkukunan ng, Indigent. wala pong Walang source of source income. of income. Yun po siya. Pero sa LGU, kaya indigent ka o hindi, nakakatanggap ka. Depende Yes. sa Opo. LGU, di ba? Kaya double compensation yung mga indigent. Dahil may LGU pa. Actually, mas okay nga yan, sir, di ba? Mas gusto natin na may makuha talaga na mas parang kung sa dagdag. day-to-day living nila, dapat mas competitive Ah, sila. tama. So, as much as possible, if we can create many laws na to provide their benefits, Yeah. better po. Mm-mm. Kay Ma'am o Sir Lerma Padua, paano po ako ay isang solo parent at may disability po sa paa? Paano po yun? Siguro ang tanong niya, paano yung benefit niya, magdodoble ba? Kasi solo parent ka na at the same time, kung may ID ka rin po ng persons with disability, paano po kaya yung availment of benefits nun? By analogy siguro po, the usage of the person with disability cannot be used also pag senior citizen ka. So you can choose only one. But with respect to solo parent, I haven't encountered na ginamit niya yung solo parent niya dun sa persons with disability kasi magkaiba yung benefit. Opo, kasi sa persons with disability, yung benefit niya is yung 20% at saka 12% and 5% discounts. And then sa solo parent, magkaiba din po, di ba? Kung PWD siya at may anak po siyang 6 years old, pwede niya pong ma-avail kasi yung anak naman po niya yung Yung mag-avail ng gagamit discounts, nung- gagamit, di magbe-benefit. So parang wala naman pong problema kung parehong meron po siyang ID. Sa So depende naman po yan kung saan siya, kung yung discount pong pag-uusapan sa solo parent, yung anak po niya ang nakaka-avail, hindi po sa siya. grocery, Opo. sa mga Mm-mm. binibili pong pangangailangan. Okay po. Last na po siguro, kay Ma'am Osoyag Senitramnete. May solo parent ID naman po na bakit di po ini-inform kami about sa tulong? Saan pwede mag-approach po? Okay, ma'am. Tungkol po sa may mga solo parent ID, basta po valid po yung kanilang mga ID, pwede po kayo mag-avail ng benefits. Depende nga po sa inyong katayuan. Kung kayo po ay working, nilahad ko po kanina kung ano po yung mga benepisyo kapag po kayo ay nasa formal economy. Kung kayo naman po ay may mga anak na 6 years old, ano po yung mga pwede nyo ma-avail. So, pwede po silang lumapit sa local government units po para actually dapat po na-orient sila bago po sila na-issue ng ID. Ano po yung mga karapatan nila bilang registered solo parent. So, we advise po, ma'am, na balik na lang po sila sa LGU para maipaliwanag po sa inyo. Ano po yung mga pwede nyong ma-avail na benefits po?
Ayan, may humabol po. Last na po talaga from Miss Annaliza Villarin. Pinagpalang umaga po. Isa po akong registered solo parent. May 3 kids po ako at graduating po silang lahat. Grade 6, grade 10 at grade 12. Ang tanong ko po, pwede po ba ako humingi ng financial assistance sa ganitong sitwasyon? Salamat po agad sa sasagot. Yes po, meron naman po tayong tulong na pinansyal para sa mga solo parents, no? So, depende po sa pangangailangan. Kung sa pag-aaral po ng mga anak po nila, pwede po yung ilapit sa DepEd para po sa mga senior high schools. Meron po tayong voucher program. Sa CHED naman po yung mga scholarships. At kung meron pong magkasakit sa mga anak po ninyo, meron po tayong financial assistance for medical. So, depende po kung ano po yung pangangailangan po ng solo parent. I-assess naman po yan ng social worker kung ano po yung pwede po nating mai-provide, no, from DSWD at sa iba pong mga ahensya ng gobyerno. Sige. Wala So, na po tayong time Ah, kasi. so, thank Opo. Sa LGU. Pupunta po sila sa LGU, sa City Hall or sa munisipyo po ninyo. Meron po tayong mga local social welfare offices po. Dahil sila po yung nag-a-assess ng mga requirements na ipinapasa nyo. At sila din po yung nag-i-issue ng ID. Yun po. Sige, So, sir. thank you very much, Attorney Alaba, Miss Jocelyn, for mahaba yung discussion Opo, marami natin. pong interested dun sa topic talaga kasi paulit-ulit po Siguro yan. sa April, I guess uli natin ang si Miss Jocelyn kasi Solo Parents Month yun. Yes po. Ayan. Marami pong pagkakataon. And also po yung sa updates po ng Persons with Disabilities Unified ID na roll out po kung ilan na talaga yung we can invite them po ulit. Tapos, yung sa mga kasama natin sa media, sa first week of March, host ang DSWD ng Ng- ASEAN. Opo, ng ASCC, ng ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting po that will be on March 2 to 6 po Sa Manila Peninsula, sa Makati. Manila Pen. Kung gusto ninyo mag-cover, saan sila pwede mag-register? May binigay po, may pinasa po tayong link for registration dun sa ating group chat po. If Ano na lang. si Miss Imelda Kabigting na lang po yung mag-update sa inyo para po sa detalye. Tapos sir, meron tayong kakapost lang pala kanina, no? Ma'am, sa solo parent po, calling po tayo sa mga civil society organizations and non-governmental organizations po para sumali po. Be a member po ng ating interagency Coordinating and monitoring. ayun po, ayan, yung AMCMC. So, para po mas mapag-usapan po natin yung mga nararapat po at kapakanan po ng solo parents, pwede po kayong mag-register para po maging part ng committee at doon po kayo mag-discuss to further benefit the solo parents po natin. So, thank you, Attorney Alaba. Final word siguro. On behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, we thank you again, sir, for inviting us and again para mapalawak at mabigyan po ng impormasyon regarding the persons with disability sector po. So, very thankful kami sa mother agency namin sa DSWD na naimbitahan nyo kami at na-i-air natin yung mga issues and concerns respecting the disability sector. Salamat po. Miss Jocelyn. Maraming salamat po, no, mula po sa Protective Services Bureau sa pangunguna po ng aming Director Alfred Gulia. Thank you po sa opportunity po na to na may discuss po yung solo parents. Magandang platform po ito para maiparating po natin sa ating mga solo parents ano po yung mga benepisyo na dapat po nilang ma-avail, no? So, pinapanawagan po namin sa mga solo parents na hindi pa po nakapag-apply, pwede lang po silang lumapit sa ating mga local government units para po malaman niyo po kung kayo po ay pwede po, no, makapagparehistro bilang solo parents. So maraming salamat po. So, thank you. Director Dayan, next week, wala pang guest. Oo, mag-announce na lang po kami kung sino pong guest natin next week. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media. Kasamahan po natin sa DSWD, sa ating birthday boy. Maraming salamat po sa May pagpapaunlak. food tayo dyan. May food. Oo, dahil po birthday niya, may pa-food po tayo dito for lunch. Si Ma'am Jocelyn, maraming salamat po. See you next week po. Thank you. Thank you.